So today magpapalit tayo ng Bendix ng Rider 150. So upon checking, marinig nyo yung tunog. Medyo tunog bakal. Rinig nyo naman yung tunog. Parang kalansingang may bariya sa loob. Papalitan natin siya ng Showa. So tanggalin muna natin yung langis. Bago pa naman kaya gagamitin muna natin. Kasi chinchoy lang nito. Tanggalin nyo muna. And clockwise ang pagpipihit ng tornilyo. So patuloyin muna natin ng ilang segundo bago natin balik uli ang drain plug. Baka kasi makakalimutan pa mamaya. So sa pagkakabit naman, counterclockwise na. Tandaan, daliri muna yung gagamit ninyo bago tools kasi maaaring mabusalsal ang thread sa ilalim. So kapain nyo lang, daliri muna bago tools. So start na natin baklasin yung 8mm. Counterclockwise ang ikot. Ginamit ako ng power tool para mabilis. So dahan-dahan lang sa pagtatanggal. Tiyakin na counterclockwise kasi impossible malustrod yung mga tornilyo pag mali ang gamit nyo ng power tool. So sa pagtatanggal, luwagan nyo muna lahat ng tornilyo. After that, saka nyo tatanggalin na lahat ng nakakabit para hindi rin siya masira, kasi kapag isa-isa tanggal agad ng tornilyo, nasisira ka agad yung tornilyo. So ganun din sa paghigpit, kailangan ay one at a time, hindi yung isang higpitan sa isang tornilyo. So ang gagawin natin after, katukin na lang natin yung stator cover at tiyakin yung may pangsahod kayo. Kung in terms naman na gagamitin nyo pa yung langis, kung may budget naman kayo, ay diretso yung change oil nyo na din. Pero sa akin, bago pa naman yung langis ko, kaka-change oil ko yan, kaya sayang. 1.5 din to, galing kasi itong overhaul. So may dalawa nga pala ditong wire sa stator. Tanggalin nyo muna siya, madali lang ang tanggalin. At pag natanggal nyo na, tanggalin nyo ng diretso yung cover. At pag natanggal nyo na yung cover, kung maayos-ayos naman yung gasket ninyo, bago-bago pa, madali nyo matatanggal. Sa akin, bago-bago pa to. Pero dun sa iba, mas advisable bumili na kayo ng bagong magneto gasket kasi masisira yon. At tiyakin nyo din na malinis at walang matitirang gabok at debris ng gasket galing sa dati. Kung papalitan nyo, sa akin naman makikita nyo na bagong bago pa at buo pa, intact pa. So pwede pa natin yung gamitin. At nga pala, may dawil nga pala sa baba, baka madala nung gasket, ay tiyakin nyo na may iwan nyo, kaya may tanggalin nyo at may balik nyo din. So set aside natin yung gasket, ilapag natin sa malinis na lugar upang magamit natin at iwasang magkaroon ng debris. So dito naman, merong starter gear at pin at saka spacer. So set aside din, linisan natin. So hindi lang nakita sa video. And then magamit tayo dito ng special tools. So meron nga palang ditong tornilyo, counterclockwise din ang pagtanggal para mabilis matanggal. Gamit kayo ng power tool. So tanggalin lang natin. Nga pala, sa pagtatanggal nito, kailangan ay aware kayo dun sa may kunya, kasi pag nawala yun, mahirap na. Magbibili pa kayo kung saan mas maganda kung titingnan nyo din pag binaklas nyo. Malit lang yun, manipis lang.
Siya yung lock mula sa magneto para naka-timing mula sa head. So gagamit tayo ng magneto, special tools to. Mura lang to, mga nasa 100 pesos, Flyman. At gagamitan natin ng socket. So madali lang naman to basta't meron kang puller. So ganito lang, tatanggalin, uga-ugain nyo lang saglit. And then sa pagtatanggal nga pala nito, kailangan isabay nyo na rin yung gear sa loob. Kasi yung mga nasira nung Bendix, kung sira man yung sa inyo, ay maaaring pumasok doon sa makina, may butas kasi doon sa may crankcase. And then ito na nga, at wala. So hindi man basag ang atin. Yun nga lang, mapapansin nyo sa gear ay may gas-gas na. Kailangan kasi 0-0 yung ano niyan eh, yung sinasabitan ng ating Bendix. So makikita nyo may gas-gas. Pag may gas-gas yan, lagutukan yun yung tumutunog sa loob kanina. Yung sa pinakita sa video nung first intro natin. So ang gagawin natin dyan, kung magpapalit ka ng Bendix, palitan mo na rin ng starter. Yung gear na yung malaking yan. So ito nga yung ipapalit ko. Smooth na smooth, kitang-kita nyo naman, walang gas-gas. At ganito nga pala ikabit yan. So walang kadaplis-daplis. Kumpara dito na may mga gas-gas, yan yung lumalagutok, hindi kasi makakapit ng ayos yung ating Bendix. At tatanggalin natin, may 3 tornilyo dito, so counterclockwise lang din. At yan yung ikakabit natin maya-maya pag nabaklas yan. So baklasin lang natin counterclockwise. Gamit na nga pala yung power tool dito para mas mabilis magbaklas. Okay, tinatanggal na natin. Mas mabilis kasi ang trabaho pag naka-power tool eh. At yan nga, tanggalin natin at huwag iwawala ang tornilyo. 3 lang yan, allen yan. So tatanggalin natin yan, yung ating Bendix. So pagtatanggal naman nito, 3 tornilyo lang naman yun. At yun nga, natanggal na natin. So linisan nyo rin nga pala kung maaari yung magneto. Take note, pag magpapalit kayo, dapat palitan nyo rin yung gear na malaking yon. Kasi baliwala din kung Bendix lang din ang papalitan nyo. So ilalagay na nga natin. So lagay lang uli natin. Clockwise naman ang paghihigpit nito. So gamitan lang uli natin ng power tool. At take note, kailangan nga pa kung gagamit ko yung power tool, pwede rin manual kamay, mas maayos din yan. Pero kung may power tool kayo, iset nyo na lang sa small. May 2 modes kasi, yung small at saka large. So pagka ganito, iput nyo lang sa mode ng small para hindi kayo makabilog. Kasi yung iba nakakabilog ng tornilyo kasi naka-mode siya ng large. Pag kasi large yung mga malalaking makina, malalaking tornilyo yung gagamitan. Like yung CVT ng motor. Pero pag dito, okay na yung small lang. At yun na nga. So clockwise lang natin. Smooth lang. Pagkaramdam yung pitik-pitik lang, swabe na yun, pwede na yun. O kaya naman, gamitan nyo pa ng kamay, alin ang gagamitin nyo para sigurado kayong mahigpit. Kung sa akin naman dito, okay naman yun. Tinrusting ko na rin yun doon sa kamay ko. Minanwal ko yan after hindi lang nakita sa video. So, yun ang at pag natapos nito ma-finalize,
Lagyan natin ng langis para swabe naman. Hindi agad dadaplis. Magkagasgas. Yung ating bagong Bendix na nilagay. So, isabay na rin natin ang ating gear drive. Isasabay na natin din yan. So, kabit na natin. Tatama nyo nga pala sa kunya yan. May kunya siya dyan, mapapansin nyo. Doon nakalagay yung timing. At ito na yung starter gear. Una mo yung starter gear, tapos may pin, sumunod ang spacer. Ugayin nyo lang, make sure na nakapasok talaga yung magneto. And then ilalagay natin yung tornilyo. Clockwise na siya. At take note, kung gagamit kayo ng power to, sigurado yung tansyado nyo. Pero yung iba, nilalagyan ng o ginagamitan ng ng torque wrench. Pero sa akin nagmamadali kasi ako dito kaya ginamitan ng power tool. Nakaset naman siya sa small, pero bibirahin nyo lang din ng pakonti-konti. Alalayan nyo kasi baka makalustrid kayo. Yung tama lang. Pero kung hindi kayo sanay, pwede kayong gumamit ng torque wrench para masisigurado nyo na talagang mahigpit at tama sa standard ng makina. And then nilagay ko na dito yung gasket. Malinis naman siya. So kung may oras kayo, pwede nyo linisan din yung magneto. Pero sa akin malinis yung pinunasan ko ng daan. At ilagay na natin yung magneto cover. So make sure yung bawat gilid ng magneto at ng crankcase ay malinis. Walang naibang gabok kasi pwedeng doon suminip yung langis. And then higpitan na natin to. So sa paghihigpit naman, kailangan na ilagay nyo muna lahat. Tapos saka ninyo ihigpitan pag nakalagay na lahat. O mas mabuti kung gagamit kayo ng torque wrench na nasa 10 Newton meter. Okay na yun. O kaya naman ay 8 to 10 Newton meter sa magneto ng rider. At ito nung ikakabit na natin. Lagay mo natin mga tornilyo. And then after nyan, hihigpitan na natin. So sa paghigpit nga pala, mas maganda kung criss-cross action. Paikot siya. Kaliwa at kanan para habulin yung pagkasarado ng gasket. Kasi kapag hinigpitan nyo one at a time, hindi yung itaas o kaliwat kanan, mangyayari hindi pantay yung higpit niya. Kaya kailangan ay criss-cross action siya. So makikita nyo man sa video paano ko siya. At ayun na nga, ipa-finalize na natin yung higpit. So dito naman palalay lang kayo din, pero hindi nyo naman mabibilog basta-basta. Pulsuhan nyo lang para solid at lapat na lapat, pantay bawat side ang higpit. So after nga pala nito, make sure na ibabalik natin yung langis kung yun yung gagamitin nyo. Pero kung may budget kayo, kaya nga sabi ko kanina, malinis pa naman yung langis ko, yun na yung ilalagay ko dyan kasi wala pang 1 month yung langis ko. So kapag nahigpitan na natin, ay ibabalik din natin yung dalawang wire na tinanggal natin kanina kasi hindi siya i-start pag nakalimutan. So sa pagkakabit naman, hindi naman kayo dito maliligaw kasi magkaiba naman yung dalawang socket na yun. Kaya hindi kayo malilito, huwag kayong matakot kung
ibabalik nyo kasi hindi siya papasok, magkaibang sakit yung kanila, male and female, kaya hindi kayo malilito. May coding din naman. So ilagay na natin yung langis, hindi ko lang napakita sa video. So the moment of truth, subukan na natin kung hindi na ba siya maingay kagaya nung naon. At ayun nga, hindi na siya maingay kagaya nung naon, parang may baryo nagtatama ang bakal sa loob. Sabi kong goods, okay naman yung ating pinatabi. Mura lang siya, hindi naman siya kamahalan, pero